Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pitlong. Taong 1970, Victoria, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 15 anyos itong si Pitlong. Sa kanilang lugar noon, bibihira pa lamang ang mga bahay-bahay, lalo pat hindi pa naman gaanong kasibilisado ang buong lugar. Bagaman may mangilan-ngilang katabing tahanan itong sila Pitlong, hindi mo masasabing isa na yung ganap na baryo. Bukod kasi sa maliit ang populasyon dito, may mga karatig bayan ding di hamak na mas marami ang naninirahan. Kaya naman yun alam ni Pitlong, gawa ng palagi siyang sumasama noon sa kanyang ama tuwing naglalako ito ng mga naaani nilang paninda. Napakabenta kasi ng mga gulay kapag araw ng saudan dahil karamihan sa mga taong tumutungo sa merkado kapag umaga, purong mga karne at gulay ang binibili. Upang makahabol ang kanilang paninda, 3:00 pa lamang ng umaga, naglalakbay na sila. Ang kanilang naging katuwang noon ay ang 2 nilang kalabaw na halos magtatatlong taon nang naninilbihan sa kanilang pamilya. Sa pagsapit ng araw ng gapasan ng talong, naging abala naman ang pamilya nila Pitlong. Matapos nilang magapas ang kabuuan nilang tanim, inimbak nila yon sa isang tabi kung saan malapit sa pinagtatalian nila ng kalabaw. Nang makalikom na sila ng sapat na dami ng mga ito, nagdesisyon silang ibahagi sa kanilang mga kakilala ang hindi pa nila naaaning gulay. Habang abala noon si Pitlong sa pagtatali ng sako, bigla namang lumapit ang kanyang ama sa kanya. Paghawak nito sa balikat niya, mahinahong nagwika naman yun sa kanya ng, "Nak, bukas 2:00 ng madaling araw tayo aalis dito. Matulog ka ng maaga para hindi na kita kailangan pang gisingin bukas. Bilis-bilisan mo na dyan. Kakain na tayo." Nang marinig naman ni Pitlong ang sinabi ng kanyang ama, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa pagsapit ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, agad naman siyang nagpahinga katabi ang kapatid niya. Pagtungtong ng 1:00 ng madaling araw, nagising naman itong si Pitlong buhat sa ingay na ginagawa ng mga magulang niya. Sa pagdating niya sa kanilang sala, nadatnan niya ang mga itong abalang-abala sa pag-aayos ng kanilang mga dadalhin. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan patungo sa bayan. Wala namang ibang iniisip noon sila Pitlong, gawa ng ang buong akala nila, isang ordinaryong araw lang yon para sa kanilang dalawa. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ng kanilang mga kalabaw, nadapo na nga sila sa 2nd baryo bago ang bayan. Habang binabagtas nila ang lugar na yon, meron naman silang napansing iilang mga panauhing nakatayo sa mga bahay-bahay na para bang meron yung hinihintay. Noong una, inakala ng kanyang amang may gagawin lang ito, kaya na may ang ginawa nila, mahinahong nilagpasan ang lugar na yon. Sa pagdating nila sa bayan, matyaga naman nilang inilagay sa gilid ng merkado ang kanilang mga paninda. Halos inabot sila doon ng 8:00 ng umaga bago maubos ang kanilang mga paninda. Nang akmang aalis na sila, bigla naman silang natigilan noon nang makasilay sila ng ambulansyang dumaraan, bitbit ang iilang bangkay ng tao. Habang pinagkukumpulan ng mga ito, usap-usapan sa lugar na galing yun sa kanilang baryo. Walang nakakaalam kung ano nangyari sa mga taong yon, subalit isa lamang ang nasisiguro ng mga taong nakasaksi dito. Inatake yon ng kung anong mabangis na nilalang. Bukod kasi sa wakwak nitong katawan, halos hindi mo na rin yun mamukaan buhat sa basag-basag nitong pagmumuka.
Dala ng kuryosidad ng kanyang ama, minabuti nitong makinig ng maigi sa mga usap-usapang pumapaikot sa kanila. Makalipas lamang ang ilang minuto, may nilapitang tao sila Pitlong kung saan doon nila narinig ang tungkol sa maaaring pag-atake ng mga aswang sa mga namatay. Naniniwala ang mga matatandang nag-uusap-usap, iisang nilalang lang ang may kagagawa ng ganoong gawain. Dahil sa sinabi ng mga ito, agad naman silang nag-alsa balutan para makauwi na. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan papauwi. Pagdating nila noon sa baryong pinangyarihan ng insidente, doon nila nasilayan ang iilang mga taong nagsisikumpulan habang ang iba sa mga ito ay walang patid na umiiyak. Dahil sa mga pangyayari, bahagya namang itinigil ng kanyang ama ang sinasakyan nilang kalabaw upang sumagap ng balita. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, doon nila nasilayan ang paglapit sa kanila ng isang matandang lalaki. Pagtitig nito sa kanyang ama, mahinahon naman yung nagwika sa kanila ng, "Umiwas na muna kayong dumaan dito nang wala pang araw. Mapanganib ngayon ang panahon, iho. Hindi natin alam kung ano ang mga darating. Kaninang umaga, nakita ko kayong dumaan dito. Pasalamat kayo. Busog na ang mga nilalang na nadatnan nyo kanina." Nang marinig naman ni Pitlong ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kaba sa kadahilanang doon niya napagtanto na ang mga taong nasilayan nila noong madaling araw ay ang mga aswang palang pumatay sa mga bangkay nilang nasilayan sa bayan. Bagaman hindi yun basta-bastang pinaniniwalaan, kung iisipin, may puntong sinabi sa kanila ng matandang yon. Yung bahay kasi ng mga biktimang namatay, yun din ang eksaktong bahay kung saan nakita nila ang mga taong nagmamasid sa gilid ng daan. Matapos naman nilang marinig ang naging babala ng matanda, minabuti na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad upang makabalik na sa kanilang tahanan. Sa muling pagbagtas nila ng daan, napag-usapan naman nila yung mag-ama. Ayon dito, na kung totoo nga ang mga nabalitaan nila, merong posibilidad na bumisita rin ng mga nilalang na yon sa kanilang baryo. Bukod kasi sa magkalapit lang ito, may iilan din sa kanilang mga babaeng nagdadalang tao. Yon ang inaalala nilang mag-ama, lalo pat alam nilang yon ang pinakamalapit sa panganib. Sa pagdating nila noon sa kanilang tahanan, agad naman nilang ibinaba ang kanilang mga dalang gamit. Pagkapahinga nila, dali-dali naman silang nag-ikot sa lugar para magmasid. Bumisita rin sila sa kakilalang albularyo ng kanyang ama upang ipagsabi rito ang tungkol sa mga bagay na nabalitaan nila. Pagkarating nila sa bahay nito, mahinahon naman sila doong kumatok at kasabay nito ang biglaang pagbukas naman ng pinto kung saan doon bumungad sa kanila ang matandang albularyo. "Magandang hapon, Manoy Aming. Pwede ho ba kaming pumasok? Meron lang sana kaming itatanong sa inyo." Bungad na wika ng kanyang ama sa matanda. Nang marinig naman ito ang sinabi ng ama ni Pitlong, agad naman yung gumilid sa pinto, hudyat ng pagsang-ayon nito sa nais nilang mangyari. Lumipas pa ang ilang minuto, doon naman inilahad nito ang tungkol sa mga bagay na kanilang nalaman. Si Pitlong noon, tahimik lang na nagmamasid habang maiging nakikinig. Pagkasambit ng kanyang ama, ukol sa mga bagay na nabalitaan nila, hindi naman ito maiwasang mag-alala, lalo pat madalang lamang ang pagpasok ng mga aswang sa lugar nila. Maya-maya pa, nang malaman na nito ang kabuuang detalye, inabisuhan naman sila nitong gagawa yun ng paraan. Dagdag pa ng matanda na, hihingi rin siya ng tulong sa kanyang mga kakilalang albularyo upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila.
Lumipas ang mga araw, muling namuhay ng normal itong sila Pitlong. Pansamantala muna din nilang itinigil ang kanilang pagpunta sa bayan, lalo pat hindi pa naman gaanong kalakihan ang kanilang mga pananim. Ilang linggo pa noon ang lumipas, pagtungtong ng Biyernes ng hapon, nagulat na lamang sila nang masipat nila ang matandang albularyong naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Pagpasok nito, agad naman sila nitong hinanap na para bang meron yung pakay sa kanila. Nang masipat ng matanda si Pitlong, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinawag habang nagwiwika dito ng, "Iho, papuntahin mo nga rito ang ama mo. Meron lang akong sasabihin." Dahil sa sinabi nito sa kanya, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa, pagbalik niya kasama ang kanilang padre de pamilya, inabisuhan naman sila ng matanda na sumunod dito. Upang malaman kung ano ang pakay nito sa kanila, hindi naman sila nag-alangan pang sundin ang nais nitong mangyari. Pagdating nila sa tahanan nito, agad naman sila nitong pinapasok sa loob ng bahay para ilahad ang mga detalyeng nais nitong ibahagi. Ayon sa matanda, hindi dumating ang mga kasama nito kung kaya't mahihirapan itong maligaw ang mga nilalang na nagtatangkang pumasok sa kanilang baryo. Para maisakatuparan kasi ang aral na yon, kinakailangan nito ng 2 kasama na magbibigkas ng parehong kataga habang nakatayo sa magkaibang bahagi ng kanilang lugar. Ang ganoong pamamaraan, sapat na para makabuo ng isang ritual na siya namang magkukubli sa kanilang mga presensya maging sa mga bahay na tinitirhan nila. May hahalin tulad mo ang ritual na yon sa kalimitang ginagamit ng mga engkanto para maitago ang kanilang pugad. Dagdag pa ng matanda na kahit mangmang sa karunungan ang mga taong gumagawa nito, basta ba'y mabanggit nila ang tamang kataga, tsak nagagana ang ritual na yon. Wala rin yung dalang anumang panganib sa mga nilalang na nakakaalam dito na walang tangang kahit na anong bakod at puder sa katawan. Matapos naman yung marinig nila Pitlong, hindi naman nila maiwasang mapatanong ukol sa kung bakit sila pa ang napili ng matandang yon. Nang marinig naman ito ang kanilang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila habang seryosong sumasagot ng, "Dahil kayo lang ang nakakaalam ng tungkol sa problemang ito. Sa tingin ninyo, ano ang mangyayari kapag nalaman ito ng mga kababaryo natin? Hindi ba sila mababahala para sa kanilang mga buhay? Gayong nabalitaan din nila ang tungkol sa mga nangyari sa katabi nating baryo." Nang marinig naman nilang mag-ama ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang manahimik. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ng matanda, doon nila nalaman ang panganib na daladala ng mga aswang. Mariin kasi yung naniniwala na ang mga nilalang na maaaring manalasa sa kanilang lugar ay binubuo ng mga nilalang na merong kakaibang alaga. Kung hindi nagkakamali ang matanda, isang uri lang ng aswang ang maaaring pumatay sa biktimang yon. Sa kasamaang palad, hindi na ito pinangalanan ng albularyo gawa ng ayaw nitong ipakalat ang ganoong uri ng aswang. Basta ang nasa deskripsyon nito, para yung mga sarut o mga taong lobo na may mga alagang sigbin na parang yung katawan, may hahalin tulad mo sa katawan ng isang unggoy. Bukod sa mga malalaki ang alaga nito, nakakapangilabot din ang itsura ng mga nilalang na yon na kahit hindi yon humuni, paniguradong matitigal po ang binibiktima nito. Napakabrutal din ang pagpatay ng mga alaga nitong sigbin na ayon sa albularyo, yon ang may kagagawan sa mga biktimang kanilang nabalitaan. Matapos naman itong mailahad sa kanila ang mga bagay-bagay, agad din naman silang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Para sa ama ni Pitlong, mas mainam na sumunod na lamang sila sa nais ng matanda,
lalo pat doon rin nakasalalay ang buhay ng kanilang pamilya. Kung hangad nilang mailigtas ang mga ito, kinakailangan nilang iligtas ang baryo. Sa pagsapit ng takip silim, doon na nga sila nagsimulang gumalaw. Habang binabagtas nila ang daan, bitbit nila ang iilang mga pangontrang kanilang itinanim sa lugar na kanilang paroroonan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang unang parte ng pinag-iwanan nila kay Pitlong, dali-dali naman siya nitong tinulungan na mailibing ang dala niyang pangontra sa kanyang harapan, habang paulit-ulit na ibinubulong naman sa kanya ng matanda ang mga katagang kinakailangan niyang bigkasin. Huwag mong kakalimutan ang mga katagang ito, iho. Di hamak na mas importante ito kesa sa mga pangontrang inilibing namin sa lupa. Mag-iingat ka rito. Ano man ang makita mo, iwasan mong masindak. Malaki ka na, maging matapang at matatag ka. Kahit may makita kang hindi kaaya-aya, iwasan mong mataranta at gumawa ng mga bagay na hindi naman namin sinabi sa iyo. Paalala sa kanya ng matanda. Nang marinig naman ni Pitlong ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Sa pag-alis ng kanyang ama at ng albularyo, nanatili naman siyang nagmamasid sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang mag-isa na lamang siya sa lugar, unti-unti naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan. Yung tipong makarinig lamang siya ng konting ingay at animoy kakaibang pagpaparamdam, labis-labis na siyang pinangingilabutan. Gayunpaman, kahit sobrang takot niya na noon, nanatili pa rin siyang nakatayo sa lugar na yon, handang sundin ang mga habilin ng albularyo. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, yun na nga ang hudyat para usalin ni Pitlong ang mga buhay na salita. Habang nagsasambit siya ng mga kataga, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng takot sa kadahilan ng kapag sinasambit niya ito, may mga naririnig siyang kakaibang pag-ungol. Makalipas pa ang ilang minuto, tumambad sa kanyang harapan ang isang dambuhalang unggoy na merong napakaputing pagmumuka. Dala ng kanyang pagkagulat, bigla naman siyang napaupo sa lupa habang pilit na pinipigilan ng kanyang sarili na sumigaw. Pagramdam niyang parang bulag ang nilalang na yon, mahinahon naman niyang kinalma ang takot na nararamdaman niya. Nanginginig man noon ang katawan ni Pitlong, nagpumilit pa rin siyang sambitin ng mga buhay na kataga. Matapos niya yung gawin, unti-unti namang lumayo sa kanya ang nilalang habang patuloy pa rin yung umaangil. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang tumayo upang pagmasdan ng maigi ang paligid. Maya-maya pa, nasipat niya ang mga malatao nitong kasama na animoy merong wangis ng kalahating aso. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung matutulis na mga pangil. Sa pagkakatanda noon ni Pitlong, 3 nilalang ang kanyang nasilaya noon na merong tig-iisang bitbit ng taong walang malay. Pagsilay niya sa isang dala nitong unti-unting nagkakaroon ng lakas na magpumiglas, laking gulat na lamang niya nang bigla yung sugurin ng malaunggoy na nilalang at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagbalibag sa taong yon. Dahil sa nasilaya ni Pitlong, bigla naman siyang napasigaw ng malakas, subalit bago pa man balutin ng boses niya ang buong paligid, nagawa na siyang mahawakan ng albularyo sa bibig. Dahil dito, paulit-ulit naman siya nitong binulungan na ikalma ang kanyang sarili ukol sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Nang marinig naman yon ni Pitlong, pilit naman niyang pinigilan ng kanyang takot na nararamdaman. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang sarili niya, dahan-dahan naman siyang napatayo para hanapin ang ama niya. Pagsilay niyang naroon din ito, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Ayon sa kanilang padre de pamilya, nagkataon lang noon sa parte ni Pitlong
nagpakita ang mga nilalang na yon. Naniniwala kasi sila ng albularyo na ramdaman ng mga ito ang kanilang ginawa. Subalit bago pa man makapasok ang mga nilalang sa kanilang lugar, nagawa na nilang maisara ang lagusang nagdudugtong dito. Sa madaling sabi, inilapat nila ang kanilang baryo sa ibang dimensyon. Yun lamang kasi ang nag-iisang pagkakataon para magawa nila doong makatakas at makaiwas. Bagaman ganon ang kanilang ginawa, mariin namang inabisuhan sila ng matanda na sa pagsapit ng umaga, kusang babalik sa lugar nila ang kanilang baryo. Gabi lang kasi umeepekto ang ritual, buhat sa gabi rin nila yun ginawa. Dagdag pa ng matanda na sapat lamang ang oras ng kanilang pagsagawa nito upang masigurong walang tao ang makakatunog ukol sa bagay na yon. Matapos naman itong marinig nila Pitlong, kahit papaano, nawala naman ang matindi nilang pagkabahala laban sa mga nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, kitang-kita nila kung papaano pinaggutay-gutay ng alaga ng aswang ang taong pilit nagpumiglas mula sa pagkakahawak nito. Pakiramdam noon ni Pitlong, habang pinagmamasdan niya ang nilalang na yon, binubuo yon ng matinding galit na parabang ito ang nagbigay anyo at buhay dito. Kahit kasi mangmang siya sa lihim na karunungan, may pakiramdam naman siya sa mga bagay na kanyang nakikita. Matapos namang paslangin ng nilalang na yon ang kalunos-lunos na biktima, pilit nitong binuka ang dibdib nito na parabang may nais yun doong makuha. Nang masipat naman ng mga aswang ang ginawa ng nilalang, agad naman nila yung pinagsaluhan hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga laman loob nito. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, parang basurang iniwan ng taong yon ng mga aswang. Sa pagkawala nito, inilahad sa kanila ng albularyo na kapag wala ang mga nilalang na yon, hindi makakakain ang mga aswang na nag-aalaga rito. Kalimitan kapag may mga antingero o albularyong nakakaharap ng ganoong kalaban, pinapatay lang nila ang alaga nito, sabay takas papalayo. Hindi na nila pinag-aaksayahan ng oras ang mga aswang na yon, gawa ng dihamak na mas malakas ito kumpara sa alaga nito. Kapag nagawa na rin nilang mapatay ang nag-iisa nitong alaga, walang kapasidad ang kahit na sinong kauri o kamag-anak nito na tumulong doon. Unti-unting mawawalan din ng panlasa ang nilalang na yon hanggang sa pakiramdam na nito, kumakain na yon ng lupa. Ano man ang kanyang gawin, walang sustansya ang papasok sa kanyang sistema hanggang sa hindi maglaon, babalutin na siya ng isang malalang karamdaman. Sapat na ang kanyang magiging sakit upang dahan-dahan na siya nitong dalhin sa huli nitong hantungan. Matapos naman yung mailahad sa kanila ng matanda, na bagaman madali lang talunin ang ganoong mga aswang, hindi pa rin yun basta-basta, lalo pat kung ang nilalang na makakaharap nila ay palaging nakikipagtulungan sa alaga nito. Sa katunayan, dahil sa mga nilalang na yon, marami na ring mga albularyo ang nagbuwis ng kanilang mga buhay. Ayon pa sa matanda na minsan na din siyang nakaharap ng ganoong aswang, kung kaya't alam niya kung gaano yun kamakapangyarihan. Yun din ang naging rason nito kung bakit nang malaman nito ang sinabi nila Pitlong, hindi na yun nagdalawang isip pang humingi ng tulong. Huwag kayong mag-alala. Ligtas na tayo. Hayaan niyo lang ang mga nilalang na yan. Magsasawa din yan bukas. Pagising ninyo, pumunta kagad kayo sa bahay ko. Maglibot-libot tayo sa paligid. Makikiramdam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Tayo na. Umuwi na tayo. Wika ng albularyo matapos nitong ibahagi ang kanyang istorya. Nang marinig naman nila Pitlong ang sinabi nito, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Sa paglipas pa ng mga buwan, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat buhat sa naging tulong sa kanila ng matanda. Alam mo, Pinuno,
Habang nasa kasagsagan ng pangyayaring yon, merong tumistigo na isa nilang kababaryo ukol sa naranasan nito. Ayon dito, na noong gabing umuwi yon sa kanilang lugar, wala yung nadatnang mga bahay-bahay na parabang naligaw ito. Ang ginawa ng taong yon, natulog yon sa ilalim ng isang puno at paggising nito, bumungad dito ang kanilang baryo. Mahirap man yung paniwalaan pero bakas sa pagmumukha nito na nagsasabi yon ng totoo. Pero ayon sa matanda, epekto lamang yon ng ritual na kanilang ginawa. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malimot-limot ng anak ni Pitlong ang nangyari sa kanyang ama noong mga panahong nakasaksi ito ng brutal na panginginain ng mga aswang at ang isang himala noong minsang ginawa ng albularyo sa kanila ang paglipat ng baryo sa ibang dimensyon. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang angas nung albularyo na yun. Isipin ninyo, no? Hindi niya kailangan makipaglaban. Yung tipong hihintayin, magtatanim ng kung ano-ano, yung mga typical na naririnig nating kwento sa channel ko. Ang ginawa niya, nililigaw niya. Pero hindi niya kayang gawin yung ritual na yon kung wala siyang katulong. Kasi di ba nga, ultimo tong si Pitlong kahit bata pa, meron ng binanggit ng mga buhay na kataga eh. Malamang pati yung tatay niya meron ding iniatang na trabaho itong albularyo para matulungan siya dun sa kakaibang ritual na yon. Diba? Alam nyo, sobrang bangis nun. Ang pinakamahinang parte lang para sa akin sa kakayahan ng albularyo, yun nga, hindi niya kayang gawin mag-isa. Pero yung ililipat mo yung buong baryo sa ibang dimensyon, sobrang tindi nun. Hindi ko alam kung anong klaseng gamit yon. Hindi ko rin alam kung pwedeng sa bulag lang din yon. Kasi hindi eh. Ultimo yung tao, pagtingin niya dun sa baryo nila, walang kahit na ano. Diba? So, pwede talagang nailipat yon ng albularyo para maiiwas tong lugar nila Pitlong. Pero pwede rin namang sa bulag, sa lahat ng klase ng nilalang, ganong kalakas yung sa bulag nito. Pero yun nga, sayang lang hindi natin malalaman kung anong klaseng abilidad yon ng albularyo kasi isang episode lang to eh. Pero para sa akin, sobrang galing nito, sobrang ganda. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.